Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang kasalanan na daw ng Dallas Mavericks bakit na injured si Anthony Davis. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang naibalitang mga bagong center na pansamantalang papalit kay Mark Williams. Hindi peren nga talaga mga katrops, ligtas hanggang ngayon ang Dallas Mavericks sa posibleng hindi nila pagpasok sa playoffs at maging sa play-in tournament since nananatili peren nga sila sa ikawalong pwesto sa standings ng West na meron lamang 1.5 games na kalamangan sa ika-11 pwesto na Golden State Warriors. Kaya delikado peren naman nga po ang kanilang kalagayan. Kaya isang napakalaking dagok nga po ngayon para sa Mavs ang nangyari kay Anthony Davis matapos maibalita na possible nga daw na mawala ito sa lineup ng isang buwan dahil sa pagtatamo nito ng injury. Pero hindi lang naman nga daw kasalanan ni Davis kung bakit siya nagkaroon muli ng bagong injury bagkus ang dapat na daw ditong sisihin ay walang iba kundi ang kanilang general manager na si Nico Harrison na pinaaga ang paglalaro ng kanilang bagong superstar kahit hindi pa ready ang pangangatawan nito. Kung ang Lakers lamang nga daw ang nag-handle ng injury ni Davis ay hindi nila siya mamadaliin sa pagbabalik. Kaya kawawa nga talaga ngayon si Anthony Davis since pinilit nga ito na maglaro agad upang sa ganun ay mapatunayan na tama ang kanilang ginawang trade noong nakaraang araw. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa naibalitang mga bagong center na pansamantalang papalit kay Mark Williams. Bagamat man nga merong apat na legit na big man ng Lakers ngayon sa kanilang lineup na kinabibilangan nina Jackson Hayes, Christian Wood, Christian Koloko at si Trey Jemison ay hindi rin naman nga nila ito magagamit ng maayos bilang kanilang starting center. May injury peren nga po ngayon si Wood habang hindi rin naman kaya nina Hayes, Jemison at si Koloko na makipagsabayan laban sa mga malalaki at magagaling na center sa NBA. Kaya kailangan peren nga ng kanilang front office na kumuha ng at least isang bagong center sa loob ng free agency market o di kaya'y sa buyout market. At ayon nga sa isang NBA insider, kahit man maraming mga fans ang gusto na ibalik ng Lakers si Dwight Howard sa lineup ay impossible na rin naman nga ito mangyari dahil sa edad at kalagayan ng pangangatawan nito. In fact, mas malaki pa nga ang tsansa na kunin ng Los Angeles Lakers ang ilang mga big man na i-wave lang ng mga nagdaang araw kagaya na lang ng kanilang dating center na si Mo Bamba o kung hindi naman at ang undersized big man na si Daniel Theis. So yun lang nga mga katrops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.